Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin, no? At eto nga po mga ka-review, kapapasok lang, Pilipinas pinapatigil na pakikipag-transaksyon sa China. Yan mga ka-review natin, no? Ihinto na pakikipag-usap. Nako po. Ang balitang ito po ay mula kay Melbs TV, Melbs Castle mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po Melbs Castle mga ka-review natin. Yan. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At eto na nga. Huwag na po natin patagalin, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Iyak ang China sa balitang ito. Hindi na nila mauuto ang Pilipinas dahil mismong Senado na ang nag-anunsyong pinabubuwag na ang mga infrastructure agreement ng Pilipinas at ng China. Yes, hindi na itutuloy ang mga proyektong popondohan sana ng China. Hindi pa malinaw kung dahil ba to sa issue sa West Philippine Sea. Pero napakalaking good news nito sa ating bansa dahil hindi naman talaga dapat pagkatiwalaan ang mga Chinese. Sa totoo pa dyan, ika sa pag-aaral ni Senator Gatchalian, halos wala naman daw kakwenta-kwenta ang China sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya maganda lang na itigil na lahat ng agreement sa kanilang bansa. So our research and also from news reports that none of the China-funded projects are actually pushing through, or a lot of them are either delayed or a lot of them have financing issues, meaning interest rates issues. Japan, primarily Japan, funding institutions have long history in funding the Philippines, and they have successfully funded many projects in our country. So we have very good relationship with them. So in other words, we can increase the amounts that we are drawing from these institutions. But then again, going back to the China loans and the China ODAs, we don't have much experience with them. Okay. And therefore, a lot of these projects are actually delayed. And again, the bottom line is it's much more expensive compared to the other ODAs. Hindi pa talaga malinaw kung dahil ba to sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero kung gustoan niyang matuloy pa ang mga proyektong katulong ang China, irespetoan niya ng China ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So yan mga ka-review natin, no? Talaga nga, eto. Simula na ba ito mga ka-review natin ng pagganti ng Pilipinas sa China mga ka-review natin? Well, napakaganda po nito mga ka-review kasi pinaparamdam po natin sa China na, di ba? Ganito tayo, apektado na tayo na kung ano mang ginagawa nila sa West Philippine Sea. Hindi tayo nananahimik lang, no? Gumagawa tayo ng mga paraan na hindi magkakasakitan, no? Magkaka-review. O hindi digmaan sa ng mga, 'di ba? Yung mga digmaan talaga, no? Digmaan dito tayo sa ekonomiya mga ka-review natin. May mga nagsasuggest nga mga ka-review natin maliban po dito sa pag-stop ng mga transaksyon, no, ng Pilipinas sa China mga ka-review natin. May mga nagsasuggest pong mga netizen mga ka-review natin na pati daw ang mga produkto ng China wag nang tangkilikin ng Pilipinas, no, mga ka-review natin. Which is na may point naman po rin, di ba? Bakit? Kasi malaking malaking kawalan yan ng China, no? Paano kung marami ang gumaya sa atin? Buong mundo, gayahin tayo, di ba? Kaya nga ang China mga ka-review natin, di ba? Kilala po natin mga China na ganyan, di ba? Mananakop, okay? Pero bakit hindi nila, di ba? Marami na silang pagkakataon na talagang pwede na nilang kunin yung WPS mga ka-review natin. Bakit hindi nila ginagawa yon? Siguro ko takot din po sila mga ka-review natin, no? Na malaman ng buong mundo kung anong ginawa nila, no? Pangaangkin dyan sa WPS mga ka-review. Kasi pag nalaman po ng buong mundo, magagalit po ang iba't ibang bansa sa kanila, no?
Lalo na po yung mga allied ng Pilipinas. Paano pag yung mga produkto nila, 'di ba? Hindi na rin tangkilikin ng ibang bansa. So, mapipilay po ang kanilang ekonomiya, mga karibyo natin. Maghihirap po ang China. Kaya hindi rin hindi tayo maano ng China magalaw, no? Kasi natatakot nga sila. Sa dami ng ating allied mga karibyo, mga allies natin. Takot sila na baka hindi natangkilikin ang kanilang produkto, no? Siguro yan po yung naiisip ko mga karibyo natin, no? Pero alam ko mas matalino kayo sa akin. Kaya alam ko may mga mako-comment kayo dyan, no? Comment nyo na lang po sa baba mga karibyo natin, no? At ipakita nilang katiwa-tiwala sila. Pero tingin ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro, mukhang malabo nang mangyari na may mabuo pang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Itong lahat ng ito, yung swarming, yung illegal activities nila doon, yung pagharang, ay plano ito ng China talaga na sakupin ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang claim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Hindi tutol ang Pilipinas sa pakikipagkaibigan ika ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung puro kabastusan lang ang gagawin ng China, mas mabuting sa ibang bansa na lang tayo makipagkasundo at hindi na sa China. Government under the president has said that we are taking this seriously because this is an affront to our territorial integrity, and it is a ridiculous assertion of international law or a revision of international law to suit their expansionist and security engagements. Tuloy-tuloy po ang mga proseso na nandyan na po ang mga joint exercises, joint sales, at pag-uusapan po namin dito sa defense establishment ang pag-iinting ng multilateral cooperation on freedom of navigation and sovereignty operations natin dito sa West Philippine Sea. Review natin, no? Talagang sabi nga kanina mahirap na pong pagkatiwalaan itong China mga ka-review natin, no? Kung sa kanilang paninira po sa atin, no, sa international community, di ba? Pangharas, pambubuli at pag binangga na nga tayo mga ka-review, binangga na po tayo, no? So ito, first move mga ka-review natin, ha? Hindi na pinapatigil na po ang pakikipagtransaksyon, pakikipagtransaksyon, yan mga ka-review natin, ha? Sa China, nako. Lahat po ng mga, di ba? Mga sinasagawang infrastructure, mga mga ka-review, no? Na China po ang pumopondo, titigil na po, no? At hihinto na po ang pakikipag-usap kasi hindi naman nakikinig mga ka-review natin itong China. So malabo na bang maging magkaibigan ang China at Pilipinas? Siguro kung titigilan nila yung West Philippine Sea mga ka-review natin. Pero mahirap pa rin magtiwala, no, mga ka-review natin kasi may lamat na eh. Kung sa ano pa, kung, di ba, kung sa salamin pa may ano na eh, di ba? May nabasag na po yung salamin. Ha? Salamin ng pagtitiwala. Nabasag na po ng China mga ka-review natin, no? At yun na nga mga ka-review natin, napakaganda po ng comment na yun, no, na ng ating isang ka-review, na sabi niya po dapat iban na po ang mga produkto ng China sa ating bansa, no? Tangkilikin na lang po ang sariling atin, sabi niya. Which is tama na rin naman po, di ba? Hindi po tayo nakikipag-away sa China. Pero ito ang gagawin natin para naman maramdaman nila na seryoso din po ang Pilipinas pagdating sa South China, West Philippine Sea mga ka-review natin, no? Kasi parang hindi nila nararamdaman mga ka-review natin na ganito, may gumagalaw pala ang Pilipinas, no? May ginagawa pala ang Pilipinas
para labanan ng China. Diba mga karibyo natin? Kasi diba, binabangga na nga tayo, wala pang ginagawa. Kasi nga po, sabi ng mga netizen natin, mga nagko-comment mga karibyo natin, nakasandal lang naman tayo or nakapatong lang naman tayo sa kalabaw, mga karibyo. Yung tinutukoy po nilang kalabaw is yung US, mga karibyo natin, which is true naman po, no? Kasi hindi naman po natin kaya ang China. At oo nga, ano lang tayo, nakasandal lang po tayo sa ating mga allied. Parang umaasa lang tayo sa ating mga allied na mga bansa, no, mga karibyo natin. Kasi mismo ang mga barko natin, mga kinakalawang na, mga karibyo natin. No? Kalawangin na po yung mga barko natin at iilan lang. Diba? Doon nga sa isang balita, mga karibyo natin, 20 barko ng China versus 3 barko na mga kalawangin pa ng Pilipinas. So yan mga karibyo natin, ano bang problema? Bakit hindi po mapunduhan yung ating mga Coast Guard, no, mga karibyo natin, mga Navy? Kasi nga po, itong ating mga politiko, mga karibyo natin, kinukurakot lang, nako po, ang ating mga taxes, mga karibyo natin, walang kamalay-malay si Juan, si Juan de la Cruz, walang kamalay-malay na ang kanya palang tax ay ginagamit na ng mga politiko sa mga walang kwentang bagay at binubulsa lang, mga karibyo natin. Well, anyway mga karibyo natin, kung ano man po ang reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon, no, sa balitang ito. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibyo natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe. Yan kay Melvs Castle, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.